Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli isang magandang pagbati ng umaga sa mga TMSL. At sa umagang po ito, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin ng pagkasalamat. Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri for a good night's sleep na aming naranasan, and truly life is a miracle every day. Sa aming po pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-devotion, salamat Holy Spirit that you will guide us in all truth. Salamat po sa buhay ng bawat isa at pagpalain mo ang aming gawain everyday in Jesus' name. Amen. Salamat po. It's May 25 and we are so thankful today dahil nasa Judges 12:7 na po tayo at ang aming pong title ay The Remainder of Jephthah's Time as a Judge. Tunay nga po, sabi sa Judges 12:7, Jephthah judges Israel for 6 years. Then Jephthah the Gileadite died and was buried in one of the cities of Gilead. Si Jephthah po ay isang sundalo na nanguna sa isang labanan at nagkaroon po sila ng pagtatagumpay at sa kanya pong over-excitement ay nasabi niya na ang unang lalabas sa aking tahanan ay ihahandog ko sa Panginoon. In which hindi naman hiningi ng Panginoon na maghandog siya at ang lumabas sa kanyang tahanan ay walang iba kundi ang kanyang anak. At yung anak niyang dalagang kaisa-isa ay napaiyak siya, napanuhod at talagang napagtuntong niya na yung anak niyang sinabi niyang offer ay gagawin niya. Nasagot ng anak niya ay, Ama, kung ito ay pangako mo sa Diyos, iyon tutupin. At nakita natin yung anak ay aral din ng salita ng Diyos at sinabi niya sa ama niya na sundin kung ano ay pinangako niya. At si Jephthah nga po ay naghari ng 6 years. At talagang ito po ay tragic story ni Jephthah na tunay ngang sa 6 na taon ng kanyang paghukom sa Israel ay nagkaroon po siya ng bayong isikap na mapangunahan. At yung pong verse na to ay nag-signifies din ang end of turbulent chapter marked by civil war and the famous Sibobet na nagkaroon ng conflict between the Israelite tribes and the controversy legacies. At si Jephthah nga po ay napaka-short na kanyang paglilingkod na inabot ng 6 years pero yung natitira niyang panahon ay naipaglingkod niya sa Diyos. Sa atin pong lesson na matututunan dito ay huwag po tayong basta nangangako at sinabi po yan sa Ecclesiastes, fulfill your vow. At sa ating pong paglilingkod, hayaan natin na ang Diyos mismo ang magkaloob sa atin ng pagkakataon na tayo po ay gamitin at tayo po ay sumunod sa kanyang layunin. Salamat po sa umagang ito sa pagkakaloob sa atin ng salita ng Diyos at namang natitirang panahon sa ating buhay meaningful na wala po tayong regret na mararanasan. Kung naman yung dinadanasan natin, masaya, malungkot at puno ng problema, i-cross over tayo ng Lord at kung masaya naman tayo, lalo pa tayong sasaya sapagkat tinutulungan tayo ng Diyos ma-fulfill at mai-align ang pangako niya sa atin. Salamat po sa pagkakataong ito na makapanalangin din tayo sa ating bansa na bigyan niya ng katapusan ang lahat ng anumang masasamang elemento kagaya ni Jephthah sa pangunguna niya. Yung tenure niya na yan ay talagang turbulent years niya. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang magpapala ng ating bansa at anumang panggigipit ng away hindi ito magtatagumpay sapagkat ang bayan ito'y pinili ng Diyos. Salamat po Panginoon at ipatuloy niyo pong i-bless ang team ng TMSL sa panguna ng aming Pastora Gatli at ang mga team members, Lord. Dalangin ko patuloy mo silang palakasin at ang bigyan ng wisdom, lalo na po lahat na nag-edit ng mga pinapadalang devotion sa lahat ng team. God bless you and God bless everyone. Ang inyong pulingkod, Pastor Rafaeli ng CRC Summerfield ay nagpapasalamat sa opportunity na tayo ay maging kabahagi ng paglilingkod sa pamamagitan ng pag-share ng devotion every day. In Jesus' name we thank you, Lord. Amen. See you again tomorrow.